worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. Come on, church. He opened the prison doors. He parted the raging sea. My God, He holds a victory. Come on, let's celebrate, church. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, we shout out your praise. Let's sing together. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. Thank you, Jesus. 'Cause He hung up on the cross, then He rose up from the grave. My God, still rolling stones away. Pwede bang itaas ang ating mga kamay? There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Come on. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Can you hear voices? 'Cause we are the beggars, now we're royalty. Come on, church. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Let's sing, church. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. Come on, let's make it louder for And Jesus. we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. We shout out your praise. There is joy in this house. There is joy in this house today. We shout out your praise. We shout out your praise. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. Come on, patuloy mong itaas ang pangalan ni Jesus. Come on, talk to Jesus. Come on. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, let us all lift our hands. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to burn, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Let me sing your name.
every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Just wanna speak the name of Jesus, Lord, over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. You sing your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on. Once again. Your name is Church, declaring that the name of Jesus brings healing, brings hope in this place. Come on. Come on, lift your hands. Come on, declaring the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, lift your hands. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Sing your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Once again, your name is power. Your name is healing. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Yes, Jesus. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus. Come on, declaring the name of Jesus over your family, over your situation. Come on, itaas mo sa Panginoon. And once again, we will shout the name of Jesus in this place. Come on. Shout Jesus from Come on. the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness. Jesus wants to bless our family. enemy. Jesus wants to protect our Jesus family. for my family, I speak the holy name. Come on, ilapit mo sa Panginoon ang iyong pamilya. Come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my
is power. Your name is healing. Your name is love. Come on. If you believe in the power of the name of Jesus, the name above every other name, the powerful name of Jesus. Come on, once again we'll sing. Your name is power. Your name is healing. Your name is love, Jesus. Come on. Come on, muli purihin natin ang Panginoon. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Panginoon sa patuloy niya po na pag-iingat, pagbabantay at pagsagot sa ating mga panalangin. Salamat din po sa ulan na naranasan po natin itong mga nakaraang araw. Bagamat meron pa rin pong bakas ng init, subalit nagpapasalamat tayo kay Lord sa biyaya na nagmumula sa langit. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong tahanan? Sa ating pong pagpapatuloy sa ating series sa buwan ng Mayo, Mi Pamilya o May Pamilya, ay pinag-aaralan po natin yung konsepto about the importance of the family, about the greatest gift na ibinigay ng Diyos para sa atin. Marami na rin po tayong na-discuss. Pero sa araw na ito, ay pag-aaralan po natin ang isa po sa highlight ng atin pong May Pamilya or Mi Pamilya or yung paparating po nating launching, hopefully, na simbahay, about the importance of family altar. The importance of family altar. Sa Deuteronomy chapter 6, 4-7, ang laki po pala ng responsibilidad na nakaatang sa atin pong mga magulang, sa atin pong mga spiritual guides or leaders na nasa bahay, ang mga ama ng tahanan para ituro ang salita ng Diyos. Ganito po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 4-7. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Verse 6, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Napakahalaga na atin po itong isaalang-alang at pagbulay-bulayan ang kahalagahan po ng family altar. Now, sa pagpapasimula, ang salitang family altar simply means family Bible study and worship time. Family Bible study and worship time. Si Al Trowester ay meron pong sinabi patungkol po sa family altar. Sabi po niya, every Christian family should have such a time daily. Dapat daw po meron tayong pinaglalaan ng panahon para po sa family altar. It is amazing how few families really take this seriously and practice this routinely. It is the best guarantee to have Christian children with good moral standards that do not drift from the teen years. To have a family that has witness for Christ in the community and to have a family that takes the church seriously and enjoys going to all the services. Pinag-usapan po natin that a blessed family is never accidental. It's always intentional. Meron po tayong bahagi. Bagamat may malaking bahagi na ginagampanan ng Diyos para pagtibayin at pagpalain ng Panginoon ang ating mga pamilya, meron din po tayong bahagi para mangyari o maisagawa ang mga bagay na iyon. Family altar is the assembly of the people who have a common blood and a common heart in the presence of the Lord. Ito po hindi patungkol sa pagtatayo ng mahabang lamesa, mga bato na makikita natin sa Old Testament, but rather it's about coming together as a family to pray, to worship, and to study God's Word together. Alam nyo naman po na dito sa Zion Christian Fellowship Baliwag, pinapahalagahan po natin na hindi lamang po natin binabasa ang salita ng Diyos, kundi nais din po natin at ang ating panalangin na ito'y basahin at pagbulay-bulayan, isagawa at igalang sa loob po ng mga tahanan,
sa loob po ng mga tahanan. So, ang family altar ay pagtitipon po ng isang pamilya na may pagkakaisa na basahin, pag-aralan ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, isuko ang mga buhay nang sa ganon mahingi po natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga tahanan. Now, why build a family altar for the Lord, our God, inside our homes? Bakit mahalaga na atin pong isulong at ituro ang family altar sa ating mga pamilya? Whether we admit it or not, alam niyo po, aminin man natin o hindi, lagi tayong merong altar na itinatayo sa ating mga tahanan. Siguro po ito po ay altar ng gadget, technology, altar po ng rebellion, altar po ng relationship, altar po ng, ang ibig sabihin po ng altar ay pagsamba o pagtatangi sa isang bagay na pinapahalaga ng ating pamilya, altar ng trabaho, altar ng success, naroroon po sa isang table, dining table, ang pinag-uusapan po yung success ng bawat isa. Paano naman po yung isang family member na walang success that day, no? May mga pamilya po na whether they like it or not, they have already built the wrong altars into their homes, wherein the enemy have gained strongholds and grounds. At tayo po'y nadidistract, nadideceive, nadidestroy, at nadidefeat as a family. Why? Because we have built the wrong altars sa bahay po natin. Alam niyo po ang utos ng Diyos, these altars, the wrong altars must be teared down. Dapat po itong sirain, tanggalin, alisin, so that we could build God's family altar as a place of sacrifice, surrender, submission, and sanctification inside our homes. Ganun po kahalaga ang family altar. Dahil kapag hindi po altar ng Diyos ang itinanghal o itinayo natin sa ating tahanan, laging may itatayo tayong maling altar. At yung maling altar na yan, dyan po pumapasok ang kaaway, ang kaguluhan, ang division at ang deception na dala ng ating kaaway. Ganito po ang pinag-uutos sa Deuteronomy 12:3-5. Gibain din ninyo ang kanilang mga altar, durugin ang mga alaalang bato nila, sunugin ang kanilang mga posting simbolo ng diyosang si Ashera. Ito po isang Diyos-Diyosan, hindi totoong Diyos na sinasamba. At durugin ang imahe ng kanilang mga Diyos, maliit na di, para hindi na ito alalahanin pa sa mga lugar na iyon. Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na inyong Diyos sa gaya ng paraan ng kanilang pagsamba. Naroroon daw po ang temptation, naroroon yung tendency na, bagamat alam na po natin yung tama, alam na po natin na hindi natin dapat gawin iyon, pero parang ang nangyayari, parang ganun na rin po ang pagsamba o treatment na ibinibigay natin sa ating totoong Diyos. Kundi dumulog kayo sa Panginoon na inyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Meron pong specific na lugar na pwedeng pagtayuan ng altar. At isa ho doon, bukod sa church, ay ang ating mga tahanan. At meron din pong proper way to worship the Lord. Meron pong maling paraan din po ng pagsamba sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po yung pagsamba sa mga maling Diyos. At alam niyo po, noong unang panahon, ang kanila pong kasalanan ay idolatry o pagsamba sa mga maling Diyos-Diyosan o deity. Pero ngayon po, marami sa mga Kristiyano, wag naman po sa atin, ay bagamat alam natin hindi na tayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan, may mga itinatayo tayong mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ng relationship, ang Diyos-Diyosan ng pamilya, ang Diyos-Diyosan ng success, ang Diyos-Diyosan ng pera, ng pag-aaral, ang Diyos-Diyosan ng tagumpay, ang Diyos-Diyosan ng gadget or technology. Alam niyo po, meron pong kwento patungkol po sa isang pamilya na meron pong 4 na magkakapatid na Indian. At first, they believed in the Lord Jesus Christ, but in the long run, they grew discontent on serving the one true God. Ang totoong Diyos ay napagod na sila sa kakasamba. Kaya nagkaisa sila, sabi na, we should make our own God. Gawa tayo ng sarili nating Diyos. Imagine niyo po yan, mga kapatid. So, humingi sila ng panalangin sa spirit world. And lo and behold, pinagbigyan po sila ng isang deity, ng isang Diyos-Diyosan na ayon sa kanilang hinihiling. Pero nagdagdag sila ng additional. Ang sabi po ng panganay, itong Diyos-Diyosan na to na hinihingi namin at ginagawa namin, gawin mo siya masyadong malaki para madali siyang makita
ng ibang mga tao, lalo na sa labas ng aming mga tahanan. Nangyari po yun. Lumaki po ang Diyos nila. Kitang-kita na po ng mga kapitbahay nila. Ang sabi naman po ng pangalawang kapatid, gawin mo ang Diyos-Diyosang ito na mabilis para madali niyang masagot ang aming mga panalangin at maipagkalob ang aming mga pangailangan. Ang sabi po ng pangalawang kapatid, nangyari ho ito talaga pong mabilis at sa panahon na sila hihingi pa lang, naroon na kagad ang kanilang hinihingi. Ang sabi naman ng pangatlo, make this God, small g, powerful, so that the people around us will fear and revere us as a family. Katatakutan kami. Bakit? Meron kayata kaming alagang Diyos na kami ang lumikha na malaki, malakas at makapangyarihan. Ang sabi po ng pangatlong kapatid. Ang sabi naman po ng pang-apat na kapatid, itong Diyos-Diyosa na ating minimiti at tinatangi, gawin nyo rin po itong fierce and strong, mabangis at malakas upang madali po niyang mapuksa ang aming mga kalaban. At nangyari po yon. And as soon as they make their last wish, the very God, yung Diyos-Diyosa na kanilang minithi at nilikha, ay inatake sila at pinuksa po sila hanggang sila ay namatay. Of course, kwento lang po ito. Pero ano pong moral lesson sa kwento ng apat na magkakapatid na ito sa isang pamilya na nagnais na lumikha ng Diyos na ayon sa gusto lang nila? Ang moral lesson po is this: be careful what kind of God you are creating, be careful what kind of God you are permitting, and be careful what kind of God you're allowing to dwell inside your house. Mag-iingat po tayo sa Diyos-Diyosan po or konsepto ng Diyos na fit sa ating pong kagustuhan, sa ating pong kalayawan, sa ating pong mga pagtatangi sa ating mga buhay. Ang sabi po ni Oswald Chambers, you must be willing to be placed on the altar and go through the fire. Be willing to experience what the altar represents: burning, purification, and separation for only one purpose: the elimination of every desire and affection not grounded in or directed towards God, but you do not eliminate it, God does the elimination. Alam niyo po, pagdating po sa ating Diyos, hindi po pwedeng tayo ang nasusunod. That's why, napakahalaga ng family altar, napakahalaga na merong sense of spirituality sa ating buhay, meron pong nagtuturo, nakikinig po tayo, meron pong mas ahead po sa atin or above sa buhay po natin na gumagabay at nagbibigay patnubay. Why? Because when it comes to spirituality, when it comes to God, ang Diyos po ang dapat nasusunod. Ang Diyos po ang dapat sinasamba. Ang Diyos po ang dapat naghahari sa ating mga buhay. Because just like these four Indian brothers, we have the tendency to permit and to allow and to create this wrong concept or wrong version of a God na akma at gusto lang po ng ating mga buhay. Alam niyo po, meron pong isang uri ng Diyos-Diyosan na gumugulo o nanggugulo na sa ating mga bahay. Ano po iyon? Gadget. Kaya nga po kung papipiliin ka, God or gadget, no? Alam niyo po, nabanggit ko na ito dati, no? When you allow your children or your family to use gadget sa buong araw, sa buong buhay, sa buong relationship ninyo, you're not giving your child the access to the world. Ang sabi ko doon, you're giving the world the access to your child. At pwede ho niyang sirain yung konsepto po niya patungkol sa Diyos, patungkol sa pamilya, patungkol po sa totoong dangal at karangalan ng buhay. Kaya nga po, ang isang Diyos-Diyosan na ito, sa panahon natin ngayon, sa ating generation, na maling-mali, na dapat puksain at tanggalin, ay yung tinatawag nating gadget. Now, ano po ang principle ng Panginoon o promise pagdating sa family altar? Sa Matthew chapter 18 to 20, gusto natin yung pangako, pero bago yung pangako, sundin muna natin yung prinsipyo. Laging nauna yung prinsipyo, at pag sinunod natin yung prinsipyo, ang resulta po nito ay ang pangako ng ating Panginoon. Sabi sa Matthew 18:20, kung merong 2 o 3 na nagkatipon sa aking pangalan, naroroon ako't pumapagitna sa kanila. Sa English, for where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. No, ang pangako ng Panginoon sa talatang ito, sa prinsipyong ito, anytime and anywhere that we seek God together, God is there. Saan man at anumang oras o panahon
kapag atin daw pong hinahanap at sinusunod, sinasamba ang ating Diyos, ang Diyos po'y naroroon at makatitiyak po tayo ng katiyakan na Kanyang pangako sa ating mga buhay. Alam niyo po, madalas itong talatang ito, ina-apply lang po natin ito na ito'y may kinalaman lang sa church, sa cell, may kinalaman po sa conflict resolution. Pero alam niyo po, I think, pwede rin naman po na ito po ay akma na pangako at prinsipyo para sa ating pamilya. Kung merong isa, dalawa o tatlo na nagkatipon para sa pangalan ng ating Panginoon, ang Diyos ay pumapagitna sa pagtitipon na yon. Ang Diyos ay naroroon sa pamilyang iyon. Napakahalaga po ng family altar because family altar is inviting the presence and the power of our God. Kaya nga po, ang family altar po ay dapat hindi natin pinagsasawalang bahala because ang family altar po ay mas kasing halaga po ng pagsamba, kasing halaga po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, kasing halaga po ng pag-aaral ng salita ng Diyos na ginagawa po natin sa ating midweek worship service or ng ating Sunday service dito sa ating church. Mahalaga din po ang family altar sapagkat ang family altar din po ay isang daluyan o channel na kung saan naroroon po ang presensya ng ating Panginoon. And God put us in our families for a reason. Because it is where we build our foundation and help each other anchor ourselves to Him. And while we can certainly anchor ourselves to Him alone and corporately in church, we may be missing an important gap between self and church and family. Madalas nating iniisip na sa church lang nagpapakita ang Diyos. Sa church lang tayo pwede maging spiritual. Hindi po. Pwede rin po tayong makasumpong ng katatagan, kalaliman, kapayapaan, kasaganaan, at higit sa lahat, ng presensya ng ating Panginoon kahit sa ating pong pamilya, sa loob ng ating mga bahay. Now, ang tanong ko dito, dun po sa mga nagsisimula pa lang, planong subukan at hindi pa nagagawa, madali po ba ito, Pastor? Alam niyo po, pagdating sa paggawa ng tama, pagdating po sa paglalatag ng tamang pundasyon na matibay at magpapatatag sa iyong pamilya, wala hong madali. Lahat po ay mahirap eh. Tama po ba? Kahit nga po yung paggawa ng mali, mahirap din po iyon eh. Pero mamimili ka lang kung saan ka mahihirapan. Pipiliin mo po ba yung isang bagay o desisyon na merong long and lasting impact hanggang sa mga susunod na generation, or pipiliin mo yung paggawa ng mali o pagpapasawalang bahala na alam mong makakasira pagdating ng tamang panahon. Honestly, it's hard, but family altar is worth the wait. It's worth it. It's a challenge to come together as a family to worship and pray. Totoo po yun. Yun nga lang pong tawagin sila na kumain, tawagin sila para mag-usap, tawagin po natin isa't isa para magkasama-sama. Yun nga lang pong reunion, napakahirap na pong buuin yan, di po ba? Yun nga lang pong outing o swimming, napakahirap pong buuin. Ay, hindi pala mahirap yan. Kahit po wala nang tawagan, kusa na pong sumusulpot, no? Pero sa totoo lang po, mahirap magtipon, lalo na po kung ang pag-uusapan ay may kinalaman sa spiritual. Amen po ba? Yung iba po ay maraming dahilan. Ano po yung mga dahilan na madalas po na naririnig nyo? Comment nyo nga po. Meron na ba kayo narinig na ganito? Wala akong panahon para dyan. Magkakapera ba ako dyan? Hindi ako pwede dyan. Kayo na lang. Masusunog ako. Para lang sa mga mababait yan, yung manalangin, magbasa ng Bible, o di kaya kikita ba ako dyan? Ano po yung mga dahilan usually na naririnig nyo sa inyong pamilya kapag niyayaya nyo na silang mag-aral o sumamba sa ating Panginoon, lalo na po sa family altar? Mga kapatid, mahirap po ito. Kaya nga po, ang mahirap ay kailangang simulan ngayon na. Sabihin nyo nga po, ngayon na. Ngayon na natin dapat simulan sapagkat wala pong garantiya na sa mga susunod na panahon at generation, magiging madali po ang pagsunod natin sa ating Diyos. Ano? Alam niyo po, many years ago, yung mga nauna po sa akin, yung mga mas may edad sa akin, mahirap na ho nung time na yon na sumunod sa Diyos. Meron na rin pong persecution, meron na rin pong mga pag-judge or discrimination, pero ganun pa ba nagagawa nila? In our generation, mahirap din po. Dahil nga po sa kakapusan ng pinansyal, hindi pa ganun ka fast-paced yung technology, pero nagagawa pa rin po kahit paano. No? Pero ngayon, mga kapatid, ang bilis na ng technology. May sasakyan na, may gadget na. Pero kung bakit naroroon na lahat, parang mas mahirap yata sa taong sumunod sa Panginoon. It's because of the culture.
na nakapaligid po sa atin. So, as a pastor, as a Christian, it is my goal, it is my objective na panatilihin po, na ituro kung ano po yung tama na hindi dapat mabago ng panahon o ng kultura o ng ating sanlibutan. Kaya nga po mga kapatid, mahirap po ito. Mahirap po. Nung una, sabi ng isang nanay o tatay, ng isang mamit daddy, madaling pasunurin yung mga anak niya dahil mga bata pa. Pero ngayong malalaki na, mahirap na. No? Totoo po iyon. Pero mga kapatid, yun nga po eh. Yung mahirap, kailangan simulan na natin ngayon na. Simulan na natin, nang sa ganun po, ay hindi tayo masyadong mahirapan. At alam niyo po, sa tulong ng Diyos, yung mahirap, kakayanin po natin. Pwede ho natin silang madala at maakay sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Now, how does the structure of a family altar looks like? Okay? Meron po akong nilagay na quotation dyan. No? The family altar for the New Testament has nothing to do with the designs mentioned in the Old Testament. Hindi ho tayo maglalatag ng altar, mga kahoy, mga bato, kagaya ng ginawa ni Abraham para ialay si Isaac. Hindi po ganun ang konsepto. The attendants at the family altar are strictly the family members, the father, the mother, the children, and the relatives. No? Excited po tayo dito na makita ang ama ng tahanan, nakaupo, ang ina, ang mga anak, ang mga kamag-anak, kahit po naka-online lang, nakikinig, nanonood, no? Na wala pong hawak na gadget, kundi pinag-aaralan yung Bible. Sa maiksing panahon ay iwanan mo na yung gadget. Turn off mo muna, i-silent mo muna. Why? Because we need to implement the very important priority, the very important discipline na matagal nang nawawala sa ating bahay. At ito po ang dahilan kaya hindi po nakakaranas ng kapayapaan at kasaganan ng ating tahanan. Ano po yun? Ang family altar. So the family altar is the synchronization of the hearts of your family in the presence of the Lord that forms the family altar. Gusto ko po yung salitang synchronization eh. Yung nagkakaisa. It doesn't matter po kung malalim siya, mababaw ka, matagal na siyang Christian, o di kaya ikaw ay bago pa lang, o di kaya hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Ang family altar po ay walang pinipili. Ito po yung pangkalahatan. Lahat naman tayo naniniwala sa ating Diyos. Alam niyo po, all it takes is to invite. All it takes is to open and to start. At alam niyo po, I believe hindi po magiging madali ang pagpapasimula. Pwede yung nagtatawanan, pwedeng dalawa lang kayo, pwedeng tatlo lang kayo. But you know what, no? Deep inside of our family members, when they know that you are passionate about it, when they know that what you're doing is right, they will join. They will join it. Alam niyo po, ang Diyos po at ang usaping Panginoon, ang isa sa pinaka-powerful way para pagsamahin at patatagin tayo sa isa't isa na magkakasama. Kaya naniniwala po ako na ito po'y gagamitin ng ating Panginoon. So yung synchronization ng ating mga puso na nakikinig, at pinagbubulay-bulayan, pinag-uusapan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, may pangako ang Panginoon sa Matthew 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. No? Sino po ang tinutukoy dito na pure in heart? No? Parang imposible naman, lahat kasi tayo nagkakasala, lahat tayo nakakapag-isip, nagnanasa ng mali. Pero ang tinutukoy po dito na pure in heart is the family desire to humble and to be honest in order to know and seek God. Ang pangako ng Diyos dyan is, we will be rewarded with an encounter with Him. So, ang pure heart na tinutukoy dito ay yung desire at kababaang loob at ang pagiging tapat ng family members. Bago lang ako, ngayon lang ako, I'm not perfect, I have sinned, but I want to know God, I want to seek God. Gusto kong pag-aralan ng Diyos. No? Alam niyo po, deep inside, ang ating mga family members, gusto nilang makilala ang Diyos. Deep inside, there's a longing na gusto nilang pag-usapan ang kaayusan. Gusto po nilang magkaroon ng reconciliation. Gusto po nilang magpakumbaba. Pero we never get a time together na pag-usapan ito. Pinagsasawalang bahala tayo. That's why the enemy is winning over our family. At ayaw po nating payagan yan. Gusto po natin na magkaroon po ng susi at pintuan o opportunity ang ating bahay para makita ng ating mga family members that even though I fail, even though I'm sinning, there is a chance for me na makarecover. There is forgiveness. Why? Because there's a family altar sa buhay po natin.
Amen po ba, no? Therefore, ang family altar is the second chance for your family. Sabihin nyo nga po, second chance for my family. Alam nyo po, in the Old Testament, the Lord descends on the altar to the communion with His children. But in the New Testament, the Lord dwells in our heart to fellowship with us. Sa Lumang Tipan, ang Panginoon ay nagpapakita sa mga altar. Pero sa Bagong Tipan, sa panahon natin ngayon, hindi na po kailangan gawin ng Diyos yun. Bakit? Nasa puso na natin ang ating Panginoon, siya'y naghahari na, lalong-lalo na nung tayo'y nagdesisyon na tanggapin at papasukin paghariin sa ating mga buhay. Alam niyo po ba kung anong nangyayari when we do family altar? Sa John 14:23, ganito pong sinasabi, if anyone loves me, he will keep my word. Kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, susundin po natin siya. Of course, mahal natin si Lord, no doubt about it. No? Pero alam niyo po, ang pagmamahal lagi napapatunayan ng pagsunod. Wala hong nagmamahal na hindi sumusunod. Wala hong nagmamahal na hindi naglalaan ng panahon o nagsasakripisyo. So ipatunayan po natin, ipakita po natin that we really love the Lord. At ang sabi ho dyan, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him as well. And we will come to him and make our home with him. Ay, grabe, no? Ibig sabihin po, no, isa sa pinakamahalagang panauhin na dapat nating abangan at dapat nating paghandaan ay ang panauhing pandangal na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Hindi natin siya nakikita, hindi natin siya dapat makita sapagkat alam natin siya'y naghahari at siya po ay very present po sa ating mga buhay at sa ating mga puso. Iyon po ang pangako ng Panginoon. Kapag minahal mo siya, sinunod mo siya, gagawin niyang tahanan ang iyong buhay at ang iyong bahay. Wow, no? Symbolically po, ito po yung pagpapakita na parang ang ark of the Lord is being put inside our house. There is nothing more important and promising in this life than to be assured of God's presence and dwelling inside our homes. Wala na pong mas mahalaga at puno ng pag-asa at pangako na pwede nating abangan sa buhay na ito, kundi ang katiyakan na ang presensya ng Diyos ay mananahan at nananahan sa ating mga tahanan. Alam niyo po, the presence of God is a sure difference maker in our family. Alam niyo po, kung babalikan po natin yung buhay natin dati, kumpara natin ngayon. Of course, may problema pa rin, pero iba na yung problema ngayon. Bakit? May kasama ka. Alam niyo po, sa problema, pag alam mo may kasama ka, lahat kinakaya at nalalagpasan na pagtatagumpayan. Because the presence of God is the difference maker in our family. Kung nakakatanggap na po tayo ng blessing, breakthrough, promotion, hindi pa ho iyan dahil hindi po nauubos ang biyaya, habag at pagpapala ng ating Diyos. The resources and the blessings of God are can never be exhausted. Inexhaustible po. Ibig sabihin, hindi pwedeng maubos, hindi pwedeng ubusin. Ito po ay sumasagana at nag-uumapaw. Tingnan natin ang isang ama ng tahanan na nagpakita po ng pagpapahalaga ng family altar. Sa 2 Samuel chapter 6 verse 11, tingnan nyo nga po ito. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom. Yan po yung ama ng tahanan, si Obed-Edom. The Gittite for 3 months. Ilang buwan po? 3 months. And the Lord blessed him and his entire household. Ano po ang dahilan ng pagpapala ng Diyos? Hindi po blessing galing sa ibang tao. Kasi pwede po nating isipin, ay, pinagpapala ko ng Diyos, may paparating na pera. Yun po bang ibig sabihin natin ng salitang blessing? Sige nga po sa comment section, what do we mean when we say God bless us? What do we mean when we say God's blessing? No? Usually po, ang iniisip natin material na bagay. Hindi rin naman po masama yun. And God can give us material things, no? Usually, pag may natatanggap tayong text o chat, alam mo, may ipapadala sa yung pera, may matatanggap kang pera, sasabihin natin, God's blessing, di ba? Pero mga kapatid, hindi ho doon natatapos ang pagpapala ng Diyos. Minsan nga po, yung mga text na yun o yung perang dumating, nagiging sanhi pa po ng away o curse or conflict. Tama po ba, no? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na ang blessing ni Lord puros material. Now, you do the thinking, no? After 3 months, nung inilatag o inilagay ang Ark of the Covenant o ang presence ni Lord, sumisimbolo sa presence ni Lord sa tahanan ni Obed-Edom, ang sabi ko doon sa talata, God bless them. No? Now, isipin niyo po, what kind of blessing? Pwedeng material. Sumagana yung ani nila, walang nangamatay na mga hayop,
ang kanilang mga tanim ay hindi na peste. That's blessing from the Lord, no? Pero alam nyo, I'm thinking na isa sa blessing na ginawa ni Lord sa bahay ni Obed-Edom, lalong naging maayos ang relasyon nila, mag-asawa, relasyon nila mag-inan, mag-ama, walang conflict masyado, at kung meron man, nagkakaayos sila, naroroon yung respeto, may paggalang, walang anak na napapariwara, at kung sakali may nakagawang pagkakamali, nakasusumpo sila, nakapatawaran, at bigla rin din na naiisip na hindi ko dapat ginagawa ito laban sa Diyos at laban sa aking Ama. Bigla sila nakakaisip ng pagbabago at pagsisisi at nagbabalik loob sila sa Panginoon. Nagtutulungan, lahat sila'y sumasamba. Hindi sila perpekto, pero naroroon yung pagsusuri at pagsisisi sa kanilang pagkakasala. Naroroon yung kapayapaan at kitang-kita po ng kanilang mga kapitbahay na nasasabi nila talaga ang pamilya ni Obed-Edom ay lubusang pinagpala ng ating Panginoon. Now, mga kapatid, sabihin mo sa akin kung ito po ang iniisip ng tao sa salitang blessing. Hindi po. Kasi usually, ang iniisip ng tao when we say God bless him, material na bagay. Pero hindi po doon natatapos ang pagpapala ng ating Diyos. Amen po ba? Because ang totoong pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay ay nararamdaman at nararanasan hindi po ng ating katawan lang. Tandaan niyo po, we are composed of body, soul, and spirit, no? Nararamdaman din po dapat ito ng ating kaluluwa, ng ating spirito. At meron tayong kasiyano, aanhin mo yung pera pero nadudurog yung puso mo sa pighati. Dahil nakikita mo mga anak mo, punta dito, punta doon, bili dito, bili doon, nagkakaaway-away dahil po sa material, dahil napagbibigyan lang po ang kanilang physical well-being o yung kanilang katawan. Pero isipin niyo po ang pagpapala ng Diyos kay Obed-Edom, nandun po yung kagalakan sa spirit, nandun po yung satisfaction sa soul, na kung saan nare-realize po nila, siguro magkahawak kamay po ang mag-asawa, yung asawa ni Obed-Edom, umiinom sila ng kape, kitang-kita nila paano nagkakaisa kanilang mga anak, paano nasusolusyonan yung mga problemang malalaki o yung mga maliliit, pinagsasawalang bahala, pinalalagpas, at bigla ho sila napapatingin sa langit at nasasabi, Lord, thank you for your blessing. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang dahilan bakit namin nararanasan ang pagpapalang ito. Naroroon po siguro ang tukso na gustong pumasok sa buhay ni Obed-Edom o sa kanyang asawa, pero dahil may banal na takot sila sa Diyos, kakabasa lang po nila ng salita ng Lord, nandun yung conviction ng Holy Spirit. No? Alam niyo po, ang banal na Espiritu Santo, ang presensya ni Lord, nakagagalaw at mas makapangyarihan ng pagkilos kapag may pagsunod at may banal na takot kay Yahweh. No? Kaya ang tukso, ang kaaway, hindi makapasok eh. Gustuhin man silang sirain, lagyan po ng pagkakataon para magkasala sa isa't isa, hindi po mangyari. Bakit? Naroroon po kasi yung blessing ng ating Panginoon. Now tell me, is this the kind of blessing that we want to happen in our family? Maayos kayo mag-asawa, may pagsisisi, humingi ng kapatawaran, pinatawad, binigyan ng pagkakataon na ayos ang inyong relationship. At ito'y kitang-kita ng inyong mga anak at nasasabi nyo, this is Lord what we want. Di bali na pong konting pera. Ang mahalaga po yung magkaayos po si Mami at Daddy, si Mama at Papa. Ang mahalaga po yung magkasama kami. At hindi rin po papayag ang Diyos na hindi tayo pagkalooban ng material na bagay. Bakit? Ang Diyos po ay Diyos ng pagpapala at hindi siya limitado sa mga bagay-bagay po na iniisip lamang po natin. Mga kapatid, one important and probably hard decision that Obed-Edom made for his family, hindi ho ito naging madali sa kanya is to make his home the dwelling place of the Ark of the Lord, and it completely changed and blessed his household. Isa sa pinakamahirap siguro na desisyon na ginawa ni Obed-Edom. Hindi kasi sinabi, basta nilagay lang eh. Pero siguro nung una hindi po agree ang kanyang asawa o mga anak. Magpipray tayo, mag-devotion tayo gabi-gabi. Nag-aaral po kami. Meron kami mga kaibigan, may pupuntahan kami. It's a hard decision. Sabi ko nga sa inyo, hindi po madali, mahirap. Pero sinimulan ni Obed-Edom, yung mahirap, sinimulan na po niya ng isang beses hanggang nagtuloy-tuloy. At alam niyo po, fast forward, it changed and blessed his entire household. Hindi ko to sinasabi because ako po ang nangangako eh. Hindi po. Sinasabi ko to dahil ang Diyos po ang nangako na kagaya ni Obed-Edom, i-bless din po niya ang tahanan na iginagalang at pinapahalagahan ang kanyang banal na presensya. Sabi po ni Gift Gogo muna, one moment in the presence of God can change many things. The presence of God in our lives provide peace, strength, and hope. Time spent in the presence of God is fulfilling.
power, privilege, and prosperity comes from God. That is why we have to thank Him for His presence in our lives. Alam niyo po, huwag mong hanapin yung pagpapala, yung kamay ng Diyos eh. Hanapin mo muna yung puso at kalooban ng Diyos. Hanapin mo muna, seek first the kingdom of God. Hanapin mo muna ang presensya ng Diyos. At alam niyo kung bakit? Kung nasaan yung presensya ng Diyos, nandun yung hinahanap mo ng mga bagay o material na bagay at pagpapala. Alam niyo po, may isang verse akong naging devotion one time. No? Sabi po ni Moses, Lord, kung hindi mo lang din kami sasamahan, huwag mo na kaming dalhin sa lupang pangako. No? Can you imagine, no? Siguro iba sa atin, no? Tutuloy na lang din. Tutuloy na pupunta doon sa lupang pangako na punong-puno ng pagpapala kahit wala na si Lord eh. Kahit i-chopera o iwanan na lang ang Panginoon. Pero, can you imagine Moses, no? Fast forward na isip niya, makuha ko man lahat ng pagpapalang ito pag wala si Lord, pag walang kumukontrol, naghahari sa aking buhay, sisirain ako ng mga bagay na ito eh. Hindi rin ako masisihan, magkakagulo rin kami, at mawawalan ako ng kasiyahan. Maiisip ko, hindi talaga ito ang totoong kailangan ko. Bakit? Ang mga bagay na yun, palamuti lamang eh. Because we live and have our being all because of God. Kaya sabi ni Moses, Lord, kung wala lang din kayo, hindi nyo rin kami sasamahan, wala ang presensya mo, di bali na lang. Can we say that? Di bali na lang yung promotion, di bali na lang yung relationship, di bali na lang yung abroad, di bali na lang yung blessing. Kung wala ka rin dun, Lord, wag na lang. Bakit? Sigurado masisira kami pag wala ang presensya mo sa ating mga buhay. Napakahalaga po ng family altar. Magbibigay po ako ng ilang mga alituntunin. How do we conduct the family altar? Number 1, dapat hindi po ito boring sa mga maliliit na bata, kaya magiging creative po tayo dito. Kaya talagang mag-aaral talaga tayo ng Bible, magtatanong tayo sa pastor at sa ating mga life group leaders. Pangalawa, everyone must take part in an orderly form. Dapat po nandun, hindi malayo, sasabihin, nakikinig naman ako, dapat po talaga ay makikicircle, talagang makikiupo. Nandun po yung paggalang. Hindi pa natin nagagawa ito. Pero ngayon, pag ginawa natin ito yung isang bagay na gagawin natin na magdadala ng pagpapala sa ating tahanan. Consensus for the time and frequency for each day is essential. Ang pagkakaisa kung kailan dapat ganapin, napakahalaga. Actions such as worship, singing, praises, instrumentation, and prayers are good features of family altar. Pwede kayo magpatugtog, kung may magaling kumanta, maggitara, mag-play ng instruments. Pwede nyo pong gawin yon. Mahalaga po yun. And then lastly, it is not the gathering for arguments, disorderliness, or autocratic conducts. Hindi para mang-utos, magalit, maglabas ng sama ng loob, at mag-away. Hindi po ang family altar po ay panahon ng pagkakasundo. May panahon po para mag-usap ng mga bagay na yan. Amen? Now, ano nga uli yung mechanics ng family altar? Gamitin natin yung salitang altar. Allocate time for God and the family. Maglagay tayo ng time. Ang leader dapat ang mga ama at ina ng tahanan. Kung wala ho doon, nasa abroad sila, sa ibang lugar, ang ate, ang kuya, ang nanay o ang mother po, pwede po siya mag-lead. Or yung Christian. Take time to listen to stories and testimonies. Mag-share sila ng testimony. Doon pa lang mapagpapala ka na. Malalaman nyo po kung ano nangyari sa buhay nila. And as they tell their story, your kids and even your husband or your wives, nababalidate yung kanilang nararamdaman. May nakikinig pala sa akin. Nakikinig pala sila sa nararamdaman ko. Mahalaga pala to. Hindi pala abnormal itong nararamdaman ko. Normal pala to. Bakit? May nakikinig. Number 4, ask each member of their praise and prayer items and request. Malaman mo, importante pala sa kanya yung prayers na yan. Na binabaliwala lang po natin. Alam nyo, pag naramdaman nila yon, pag napapahalagahan ng bawat pamilya, tumataas yung esteem nila, tumataas po ang kanilang kumpiyansa sa sarili at higit sa lahat yung kanilang relationship sa isa't isa. And then number 5, read God's Word together once or twice a week. Meron pong 6 na benefits ng family altar. Number 1, the Spirit of God resides in our hearts and in our homes. Tiyak po yon. Pag nag-family altar po tayo, walang ibang espirito, walang maling espirito, tamang espiritu ng Diyos ang sa atin. Dahil po ginagalang natin ang kanyang presensya. Romans 8 verse 9 says, you however are not in the flesh, but in the Spirit. In fact, the Spirit of God dwells in you. Dwells in you. Number 2, ang pangalawang benefits po ng family altar, it increases spiritual strength. Lalo silang lumalakas. Alam niyo po bakit mahalagang spiritual strength? It gives them discernment. May nagtanong sa akin, Pastor, what is a discernment? Discernment is the capacity to determine evil and good.
Yung alam mo, niloloko ka na, alam mong mali yung lugar na pinuntahan mo, alam mong may deceit o may panlilinlang, may pandaraya, may budol-budol, you are able to judge and to choose the right thing over the wrong things. That's discernment, no? Usually kasi ang kaaway, ilalagay niya po ang mali sa isang beautiful package. Sa hindi problema, kasi ayaw nga natin ng problema, ayaw natin nahihirapan. So tayo, nakikita natin, ay, good deal yan, pero hindi natin alam, hindi pala siya God deal. So, spiritual strength develops discernment and fear of the Lord. Yun po bang napapaatras sila ng konti, nag-iisip sila, at nagtatanong, hindi yung nagdidesisyon sila na hindi tayo kasama at walang pagsangguni. Yan yung kahalagahan ng family altar. Lalo pong lumalakas yung kanilang spiritual senses at spiritual strength. Number 3, family altar is a great avenue to hear God. They're able to listen to God. And alam nyo, God speaks to those who takes time to listen. God speaks through stories, through experiences. No? Minsan, yung narinig nila sa church, nai-empower sa family altar. Yung nakita nila na problema o mali sa isang tao, sa isang kaibigan, na i-emphasize sa family altar because the Lord will always encounter us in a very personal way. Ano man ang kailangan niyang ituro sa atin o sa kanila, sa ating mga kasamahan sa family, ituturo po tiyak iyon ng Panginoon. Number 4, family altar sustains unity. Nagdadala siya ng pagkakaisa. Tayo po'y pinag-iisa, pinalalakas. Dito po natin makikita all of a sudden may changes sa mga anak. Do you want changes? We cannot change our family. Only God can change our family. Meron ba kayong pamilya na walang pakialam, walang malasakit, walang pagtulong, walang kusa? No. Normal, pero hindi po normal kapag alam nating kailangan eh. Alam nating hindi dapat talaga ito na nagtatagal eh. You know what? Family altar can do that. God can do that. Makikita nyo, may concern sila. Hindi agad-agad, pero makikita nyo talaga, totally may changes po. All of a sudden, nakikita po nila yung mali, nakikita nila yung mga bagay na hindi nila dapat gawin at hindi mo na kailangang ituro. Why? Na ituturo na po sa family altar. Number 5, family altar promotes love. Nakakaroon po ng pagpapatawad, pagtanggap, nakakaroon po ng pag-unawa at pag-intindi, pagpapasensya. Dahil ang salita ng Diyos ay mayroon po itong mission eh, baguhin ang puso ng tao. Yung matigas na puso, pinalalambot eh. At yung malambot ay tinuturuan ng Panginoon na magmahal ng tama sa kanyang pamilya. Okay? And then, good training for our children. Good training for our children. It is very important sa ating family altar na meron tayong itinuturo na good environment for them to grow and to be prepared for life. Hindi kasi tayo mabubuhay na habang buhay eh. How we wish na kasama natin sila lagi. Hindi natin sila pwedeng sagipin lagi, turuan, samahan eh. Sometimes there will come a time that they will be on their own. Pero alam niyo po, we can prepare them by putting them in a good environment. Hindi school ang good environment. Hindi po ang church ang good environment. Lahat po yun, yes, good environment. Pero the best environment we could create is our family, our home. Because the first church is our home. The first school is our home. The first government is our home. Pwede natin gawin yan. Proverbs 22 verse 6 says, train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Hindi na siya aalis doon. Hindi na siya liliko pa. Bakit? Naituro mo na nung bata eh. Diba? Mahirap na pong ayusin yung broken adult, pero madaling i-build yung bata pa. Tama? Okay? May mga talata ho dito kung saan ang mga ama ng tahanan, ang mga spiritual leader, talagang ginampanan nila at nagtayo sila ng family altar sa kanilang pamilya. For example, sa Genesis 13, Abraham moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. Oh, si Abraham. Genesis 35, then God said to Jacob, arise, go up to the Bethel and dwell there, and make an altar there to God. And Jacob said to his household, put away these foreign gods that are among you, purify yourselves, and change your garments. Alam niyo po, pag ang tatay na nagsabi, susunod lahat. Kaya po ang prayer natin, ang tatay po ang unang mabago. Hindi lang po maging relihiyoso ha, kasi pwede po maging relihiyoso ang tatay, pwede maging relihiyoso po ang mga ama, pero hindi po nabago ang puso eh. Yung totoo talagang nagkaroon ng encounter at relationship sa ating Panginoon. Hindi na natin kailangan pang
ituro kung ano po ang dapat niyang gawin. Bakit? Ang Diyos na po ang kusa magtuturo sa kanya ng dapat niyang gawin. Why? Kasi connected kay Lord yan eh. Sila po ang unang leader na tinalaga ng ating Diyos. Family altar is worship. Romans 12 verse 1. I beseech you therefore, my brothers, in view of God's mercy, present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable worship or service. So wag niyo pong mamaliitin to. This is a worship, ang family altar. And every worship has a requirement. If you bring your gift to the altar, there remember that your brother has something against you. Leave your gift before the altar and go your way. Be reconciled to your brother and come and offer your gift. Grabe, makikita po tayo dito ng pagkakasundo-sundo at pag-aayos. No one must go to bed without attending the family altar. Ganda niyan. Di ba? Pag natutulog na, doon kayo sa higaan niya mag-family altar. Di ba? Hindi ko alam kung anong gagawin niyo. Di ba? Pero no one has go to bed. Gawin niyo maaga. Wala nang manonood muna. Di ba? Telenovela. Mag-family altar na. Di ba? You and your family can hear, see, and know more about God through the family altar. It goes a long way to unite the family. Regular family devotion defeats spiritual warfare and uplifts the success of your family. Tatalunin po ang mga invisible forces na tumatalo sa ating pamilya. Depression, stress, suicidal tendencies, di ba? Loneliness. Minsan, mga anak natin, pag nagkulong na sa kwarto, di na natin alam kung anong ginagawa at naiisip nila eh. But with the family altar, we can be assured that God is guarding their thoughts, morning or evening man. So, ang challenge mo dito, mga kapatid, fix a time today for your family altar and you won't regret sacrificing your time and energy. Maglagaan na po kayo ng time na. It's my prayer na madagdagan po ang mga nagpa-family altar. Doon po sa mga nagpa-family altar na, praise God. Congrats. You're doing a good job, di ba? Kasi po ang halaga nito, you're passing the spiritual baton. How can you say you're a success? You're a success, sabi ko nga kay Pastora Ais, sa 3 naming anak, dapat may 1 o 2 doon na magpastor. Why? Hindi kami kontento, hindi kami masaya na maging engineer or ano pa ba, kung ano man gusto nila, doktor o kung ano man, teacher. Ang gusto po namin, may isa talaga na magkaroon ng desire, kagaya ng desire namin. Sabi ni Pastora, bakit naman? Kasi biruin mo, ikaw, umalis ka sa trabaho mo. Ako, hindi ako nagsiman. Ibinigay natin yung buhay natin sa isang bagay na alam nating mahalaga. Ito yung ikigay natin, ang mahalin ng Diyos, paglingkuran yung tao. Kung hindi ito makokopya ng mga anak natin, parang yatang hindi tayo naging good model sa kanila. Di po ba? This is just us, no? But what I'm saying is this, no? Yung intensity ng worship at service mo, love mo kay Lord, paano ka magbigay? Paano ka sumamba? Paano ka umattend sa mga gawain? Paano ka manalangin? Dapat makopya ng family mo. Mga kapatid, the research is clear that when it comes to passing our faith to the next generation, the single most important influence on children was the faith and the relationship of parents with their children. Kailan po natin ito ituturo sa kanila na ito yung mahalaga? Na ang Diyos, ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran at pag-alayan ng buhay. Pag sila'y matanda na, pag tayo wala na, ngayon pong habang bata pa sila, ngayong may opportunity po tayo, ngayong may campaign po tayo ng may pamilya, pwede natin itong gamitin na opportunity para maituro sa kanila yung pong mga bagay na mahalaga sa susunod na panahon na mahalaga pa rin po kahit wala na tayo. And that is passing our spiritual baton. We need to raise up our own family altar. A family altar will alter our family, and one of the most important things we can do to secure the spiritual atmosphere in our home is to establish a place of corporate prayer that teaches your family about God, because only God can change, heal, and bless our family. Wala na pong iba. Sa pagtatapos po, may mga tanong po akong iiwanan dito na gusto ko pong kopyahin nyo, picturean nyo, sagutin nyo po. Number 1, as a parent, as a guardian, bilang ate, kuya, what moment or time in my family's busy schedule can I claim for God? Alin po doon ang pwede mong ialay kay Lord at sabihin para sa family altar po namin yan. Pangalawa, where in my house can I raise a family altar to the Lord? Saan? Sa kwarto? Sa pagkainan? Sa sala? Dapat meron pong place, di ba? May purpose, may place, may intention, may plan. Number 3, when my children and grandchildren look at my marriage or relationship, what do they see? Anong nakikita nila sa aming mag-asawa? Ano yung model na pwede nilang gayahin? When my children and grandchildren look at my 24/7 living, how I use my time,
What do they see? Anong nakikita nila? Paano natin ginagasta? Ini-invest yung time na bigay ni Lord bilang regalo sa atin. At panghuling tanong, what extra effort do I need to do to further raise up my family altar? To further raise up my family altar. Alam niyo po, ang goal po ng family altar ay magkaroon po ng restoration, redemption, renewal of love and relationship. Ito yung sinasabi sa Malakay 4:5-6. See, I will send the prophet Elijah to you before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the parents to their children and the hearts of the children to their parents. Pagbabalik loob, or else I will come and strike the land with total destruction. Ayaw po natin makaranas tayo ng sumpa. Kung gusto po natin, maranasan po natin pamilya na merong nagbabalik loob, na ayos na relasyon, nawawala at nasisirang gap, at higit sa lahat, maayos na communication dahil po sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. May the Lord bless our family altar. At sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, pagpalain nawa ang mga ama na ina ng tahanan, pagpalain nawa ang mga family altar, pagpalain nawa ang ating church. To God be the glory. God bless you po. Please watch and share this video. Tag your friends and family. God bless you.